So, kamusta po mga kababayan? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, may mga binabanggit dito si Bato. So, una sa interview na to mga kababayan, inamin na ni Bato na yun na po yung una't huli na pagpunta ni Duterte sa isang Senate hearing. Kayo ba papayag ba kayo na ganon? Kasi mga kababayan, ito yung point dito eh. Ito yung point dito eh. Naalala niyo yung nangyari kay yung kaso ni Michael Yang at saka nung Parmali dati. Di ba gusto silang ipa-contempt ni Dick Gordon noong 2021 ata or 2020? 2021, tama. Gusto silang ipa-contempt. Yun nga lang, hindi sila na-contempt kasi sabi ng Supreme Court, umattend naman nung hearing. Naalala nyo ba yon? Di ba? Actually, meron yung balita dito eh. Tinan ko, baka makita ko lang tinan natin So ito yung balita na to mga kababayan. Ito na balita ito nung, kailan ba to? 2023. Hindi, yung decision 2023. Diba? Supreme Court Senate committed grave abuse of discretion in issuing contempt and arrest order versus Parmali resource person. So ang point dito kasi mga kababayan, no, nung inimbitahan si Michael Yang tsaka yung mga sangkot sa Parmali, pumunta sila ng isang beses. Nakapag-attend sila ng isang beses. Tapos yung sunod na hearing, hindi na sila umattend. So ang ginawa nila Dick Gordon noon, pina-contempt. Naglabas ng arrest warrant. Yun nga lang, sabi ng Supreme Court noong 2023, grave abuse of power po yun kasi umattend naman pala sila ng unang beses. So wala tayong magagawa dito kasi president na to eh. So ngayon, sabi ngayon ni Bato de la Rosa, umattend na si Digong eh. So, yun na yung una't huli, sabi niya. So panoorin natin to Ito yung sabi niya eh. Hari kahapon, of course nakita na natin yung mga reactions online. Anong masasabi ninyo? Did it go as you thought or as you expected it would? Well, it went fine, no? At least nakapagsalita yung ating dating Pangulong Rodrigo Duterte at nakuha natin ang side niya patungkol sa war on drugs. Yun na po ba yung sabi ni Bato, no, at least na-defend niya yung sarili niya sa war on drugs. Ang tanong sa tingin niyo ba na-defend ba talaga? Parang di naman natin niya na-defend yung sarili niya dun eh. Parang mas lalong hinukay pa ni Digong yung sarili niyang libingan sa Senado eh. Kaya ngayon, itong sila Bato de la Rosa, sila Panelo, ang style nila ngayon, damage control. Sige. How do you assess, no? Anong nagyari kahapon? Of course, nakita na natin yung mga reactions online. Anong masasabi ninyo? Did it go as you thought or as you expected it would? Well, it went fine, no? At least nakapagsalita yung ating dating Pangulong Rodrigo Duterte at nakuha natin ang side niya patungkol sa war on drugs. Okay, yun na po ba yung only appearance ni dating Presidente Rodrigo Duterte or sa susunod na hearings ay may invitation pa rin ba siya at darating po ba siya? Kung kailan man yun, we understand there's no fixed date as yet. Most likely, yun na yun dahil sabi nga niya kahapon, ayaw nga niyang umuwi, di ba? Sabi niya, tapusin natin ito ngayon. Dahil sayang yung pamasahe ko pauwi ng Davao. Tapusin natin ito. Kaya inabot kami ng gabi kahapon. Ay, teka lang, may bisita tayo dito, no? Andito po si The Most Beautiful Laitera mo. Oy, follow niyo siya sa Facebook, si Laitera mo, ha? So, yun, so sabi ni Bato dito mga kababayan, most likely, ayun na raw po yun. Yun na yun! So, sabi ko nga sa inyo yung iniwasan lang po talaga dito ni Duterte is makontempt siya. Kasi kung babalikan nga po natin itong decision na po ng Supreme Court noong 2023 kay Michael Yang, hindi na pwedeng i-arrest warrant si Duterte kapag inimbitahan siya ulit. Hindi na siya pwedeng ibigyan ng subpoena or i-arrest warrant kapag inimbitahan siya ulit ng Senado. Kasi nga po, mga kababayan, umattend na po siya ng isang beses. Kasi mayroong jurisprudence galing Supreme Court So ngayon, ang sabi dito ni Bato de la Rosa, ayun na raw po yung una't huli, most likely. Ng Davao. Ayun na raw po yung most likely na a-attend si Duterte. Kasi nga, ang sabi nga daw po ni Digong noon, di ba napanood nyo naman yung hearing, di ba?
'Di ba ang daming drama ni Duterte doon. Na tapusin na natin 'to, kahit abutin tayo ng umaga. 'Di ba? Kahit abutin na tayo ng umaga, tapusin natin 'to kasi wala daw siyang perang pamasahe from Davao to Manila. Naniniwala ba kayo na gano'n? Una mga kababayan, si Basti Duterte may bahay sa Mandaluyong. Si Sara Duterte may bahay sa Quezon City. Ba't hindi siya doon muna tumira? At mga kababayan, hindi po ako naniniwala na walang pera si Duterte. Magkano lang pamasahe? Magkano lang yung ticket from Davao to Manila ng biglaan? 6,000 pesos? 8,000 pesos balikan? Wala kang 8,000 pesos? 'Di ba? Hindi kasi ito, may papakita ko sa inyo, no. Ito malaking questions kasi sa akin to eh. So maniniwala ba kayo na walang pera si Duterte? And in the first place, siya yung administrator ng mga asset ng KOJC. So anong kinalaman nito mga kababayan? Ito yung sinasabi ko matagal na. Ang laki po ng inutang ng Pilipinas nung si Duterte po naging presidente. At hindi po natin alam kung saan napunta yon. Kasi hindi po natin pwedeng sabihin na ito po ay pinampagawa ng build. Kasi una mga kababayan, from 118 na build program, 12 lang po yung natapos. At yung 12 po na yan mga kababayan, government partnership po yan. PPP po yun. Pero ang laki ng inutang natin. Oh. Tapos nung pandemic naman mga kababayan, malaki rin yung inutang natin ng pandemic. Karamihan naman, 'di ba, nang binigay sa atin na vaccine, sabi ni Duterte is donation from China. So ngayon, ang sinasabi ninyo na walang pera si Duterte, ang tanong, sa dinami-dami ng tao na pwedeng humawak ng asset ng KOJC, bakit si Duterte pa? 'Di ba? Bakit si Duterte pa? Magkano yung Coliseum? Yung KOJC Coliseum ni Kibuloy, 15 billion yun 15 billion. Natapos yan yung panahon ni Digong. 15 billion. At alam natin mga ka-streetwise, itong religion po sa Pilipinas, tax-free po yan. Tax-free na nga mga kababayan. So kapag ito po ay tax-free, hindi po natin makikita kung gaano kalaki yung asset ng isang religion kasi nga po, tax-free po yan. So tayo, ang nagtatanong tayo dito, so saan napunta yung confidential fund ni Digong na inaabot ng 10 billion? Di ba? Saan napunta yung inutang nung panahon ni Duterte? Tapos ngayon makikita natin na ginawang administrator si Duterte ng KOJC. So, syempre, makakaroon tayo ng isang teorya na magandang taguan po talaga ng nakaw na yaman yung religion. Di ba? Agree ba kayo doon? Syempre.